Topic po natin, ano ang healthy breakfast at hindi healthy breakfast. Diba? Nasanay tayo, yan, healthy. Kaya lang, madalas tayo nakakakita, lumalabas. Diba? Minsan, meron tayong 12 foods na madalas iserve sa atin. Akala natin healthy, pero hindi pala ganoon ka-healthy. Tingnan natin. So, reminder lang to. Diba? Reminder. Number 1, lagi natin nakikita cereals, 'di ba? Minsan mahihilig ka sa cereals. Merong cereals na healthy, pero karamihan ng cereals nakikita natin masyado matamis. Okay? Kahit sabihin natin may vitamins, fortified siya, kaya lang marami diyan, may honey, may sugar, may chocolate chip, hinahaluan ng kung ano-ano. Kaya hindi na rin pwede araw-arawin. Paminsan-minsan pwede. Yung iba, ayan, donut, matamis. Yung mga sugary na pang-umaga, hindi po pwede yan lang. Wala kasing protein yan, walang pampalakas. Puro lang asukal, pampataas lang ng diabetes. Diba? Sa cereal, maghanap kayo. Meron namang healthy cereal, pero bihira lang yung gano'n. Number 2, ayan, diba? Breakfast yan, pancake, waffle, diba? Kaya lang, nakikita nyo naman, kung unang tingin, kala mo pwede siya gawing breakfast. Pero hindi siya pwede araw-arawin. Mas okay pa nga yung pandesal na lang eh. Ito kasi matamis siya. May gatas, matamis. Ito puro sugar, maple syrup, puro butter. So, pampataas siya ng blood sugar. Diba? Tsaka hindi rin maganda sa katawan, tataba po tayo. So, pwede kumain. Paminsan-minsan, hindi pwede araw-arawin. Buttered toast, actually toast bread healthy eh. Walang kaso sa toast bread eh. Kung ang palaman mo healthy, meron kang chicken sandwich o tuna sandwich o lalagay natin sardinas o itlog, scrambled egg, pwede yan, magiging healthy yan. Kaya lang kung toast bread lang alone na may butter, kulang yan pampalakas for the day, di ba? Parang pandesal and kape, kulang eh. Kailangan may konting protina. Kailangan may konting protein-rich na topping. Kailangan kulang siya sa protein. Muffin, yan, di ba? Sa ibang bansa, uso ang muffin. Yan ang breakfast nila eh. Pero magugulat kayo yung muffin mukha siyang healthy. Minsan may parang strawberry, may blueberry sa ibabaw. Pero isang muffin, 400 calories. Para na siyang 2 platong kanin. Pero mo, 2 cups of rice, ang dami ng calories, katumbas ang isang muffin. Paano siksik siya sa mga butter, matatamis, at maraming pang hinahalo. Merong healthy muffin, pero bihira eh. Yung mga commercial na nabibili natin, ano siya talaga, very rich. Kaya kung nagpapapayat kayo, lalo na pag tumatanda na, 50 and above, medyo hinay-hinay na sa ganitong pagkain. Fruit juice. Ang prutas, healthy. Saging, mansanas, healthy. Kung freshly squeezed orange juice, healthy yon. Kung kaya bilhin. Pero yung ganitong fruit juice na galing sa lata, na maraming asukal yan eh. Konti lang talaga yung mga fruit concentrate. Oo, may konting antioxidant, may konting vitamin C yan, pero yung asukal niya masyado marami. So, pag dinamihan mo, hindi rin ganun kaganda. Mas okay ito yung prutas mismo. Minsan, coloring na lang yan eh. Breakfast pastries, di ba? Ang ganda niyan. Let's say, sa restaurant o sa hotel, yan ang isa-serve sa inyo, di ba? Pero kung titignan nyo, paminsan-minsan, once a month, pwede siguro. Hindi nyo lang alam katulad nitong croissant. Itong croissant, wala siyang nakapatong na chocolate. Pero para maging flaky at masarap yung croissant na malambot, sobra daming butter yon. Parang 2 kutsara, 3 kutsara. Sobra daw daming butter ang nilalagay para sumarap itong mga pastries na yan. Yan. Lalo na ito pag nilagyan na ng mga matatamis o marami pang nilalagay na nakapatong. So, pwede siya parang dessert na treat, pero hindi siya talaga yung pinaka pang breakfast mo. Loaded with sugar, fats, calories. Wala pang protein, wala pang fiber. Diba? Kaya hindi maganda. Gutom ka agad niyan. Tataas ng sugar mo, tapos bababa ulit. Ito, coffee. Black coffee, pwede. Pero pag dito ang coffee mo, hindi na to coffee eh. May kape konti, nilagyan mo na ng chocolate, mocha,
nilagyan mo ng whipped cream, ginawa mo ng ice cream, meron ka pang mga chocolate syrup, para na tong milkshake, para ka na kumain ng ice cream. So, sobra daming calories. Ayan, 280 calories, isang serving yan. Tataas blood sugar mo, tapos pipilitin yung katawan maglabas ng insulin, pero mahihirapan katawan natin. Diabetes ang makukuha natin. Pag bata ka pa, 20 years old, sige, pwede ka pa uminom. Mga milk tea, mga ganyan. Pero pag matanda na, mahirap na po. Mabagal na metabolism natin. Processed meat, di ba? O yan, madaling i-breakfast, ham, hotdog, yan, salami, langgunisa, kaya lang, sobrang alat. High salt, tapos may mga nitrite, preservative. Meron siguro mga mas healthy. Alam ko, meron tayong nakikita yung mga chicken langgunisa o sasabihin nila walang preservative. Siguro a little healthier. Pero yung mga nabibili natin, minsan, hindi po pwede araw-arawin. Hindi ko naman sinasabi huwag kumain, pero dapat limited. Meron din pag-aaral yung mahilig sa processed meat, kasama dito ang bacon, ay mas mataas yung cancer risk. Yan, proven na yan. Higher risk. Hindi naman agad-agad na kumain ka 2 peraso magkaka-cancer, pero yung accumulation, minsan kasi mindset tayo, ito pang breakfast yan. Ito lang healthy dyan, yung itlog lang sa gitna. Yung mga nabibili natin sa fast food, na mabilisan, fast food dito, fast food dyan, diba? Yung mga bread, ito lang, may health ito, okay ang keso, pero yung mga cheese natin, minsan hindi rin ganun kaganda. Dapat hindi ganun kaganda, ang alam ko. Tapos yung itlog lang, pero yung donut, ginawang tinapay, tapos to, ang daming syrup, diba? So, maalat masyado, prito pa. So, paminsan-minsan, pag nasa labas, mamaya papakita natin yung healthy. So, yung mindset, dapat makita natin, uy, na-remind ako ni Doc, hindi pala pwede yung ganito. Hindi pala pang araw-araw to. Yan, hindi pala pang araw-araw to. Baka kasi nasasanayan nyo na araw-arawin tong mga to. Breakfast bars, kahit maganda nakasulat, tamis pa rin yan, chocolate chip lahat yan, Hindi ka pa busog. Hash brown, baked potato, okay. Patatas, okay. Lagay mo sa mechado. Pero yung deep fried yan, hash brown, So, pag prito kasi, lalo na pag laging fried chicken, paminsan-minsan, okay, 1-piece chicken and rice, lahat naman kumakain. Pero pag inaraw-araw mo ang prito, tataas ang inflammation. Inflammation, barado sa puso, barado sa utak, barado sa ugat. Yan ang tuloy-tuloy. Pag nakita mo kasi ito, isipin mo breakfast Kaya lang, paminsan-minsan. Bagel. Ito sa Amerika, usong-uso ang bagel. Pero ang bagel, isa sa pinaka-pampataas ng sugar. Isang bagel, ito, ang daming calories, 350. Pero mo, 350 calories ito. Parang 2 platong kanin, mas tinalo pa niya. Sobra kasing siksik Kaya ang recommended sa bagel, kahit sa Amerika, half bagel lang. Yan ang pwede mo kainin, half. Kasi pag isa, busog ka nga, pero pampataas ng sugar. Stick to half a bagel. Tapos yung toppings niya, dapat healthy ilalagay mo. So, yan ang 12 na iwas-iwasan, wag madalas. Ano naman yung healthy breakfast? Yan ang gusto natin. Yung mga silog natin, bangus silog, tap silog, pwede na yan, di ba? Pero mas maganda, wag mo na gawing sinangag. Di ba? Mas maganda ko, or kung magsasangag kami ni Doc Lisa dito, konting-konting mantika lang. Yung mantika kalaban Konting mantika, konting asin, maraming bawang, yun na yun. Di ba? Pero to healthy to. Pag hard-boiled egg, mas healthy. So, yung mindset, isipin natin ulit, itong healthy Pinoy breakfast, dyan tayo ulit. Balik na lang tayo sa basic na egg at tinapay. Dilis, mga dilis, sardinas, okay na rin. Huwag lang masyado maalat, diba? Sardinas, lagyan namin ng maraming gulay. Minsan, corned beef, hindi ganun ka-healthy ang corned beef. Lagyan mo maraming repolyo, gawin mo parang sabaw, naging parang sahog na lang yung corned beef. Matipid pa. So, sa maliit na corned beef, mahal ang dami mong, parang kumain ka ng puro repolyo, which is good.
Lahat ng gulay, kangkong, ampalaya, pinakbet, pechay, spinach, maganda sa puso, maganda sa diabetes, pampababa ng cholesterol, pampababa ng blood sugar. Yan ang mindset natin, tsaka sa platong kanin. O gusto mo, 1.5 cup pa, pwede yan. Di ba? So nakita nyo, ang layo nitong, ito pampahaba ng buhay. Yung kanina, mga pampaikli ng buhay yan. Ito, munggo natin. Yung mga tira, sabi nga ni Doc Lisa, ano yung tira kagabi, yung nakainin, pwede yun. Diba? Ilutuin lang maigi, pakulo para hindi masira ang tiyan. Dapat nakaref, diba? Kahit ang arroz caldo, lugaw, arroz caldo, bawang, itlog, syempre may chicken leg yan, diba? Kailangan may paan ng manok. Or kailangan may manok para may protein. Goto, paminsan-minsan goto. Sa inumin, black coffee pwede, di ba? Walang asukal, sanayin sa lasa. Tsaa pwede rin. Tubig mas maganda. Yan ang breakfast mo. Kung sa Amerika, di ba, gatas. Pwede naman gatas eh. Orange juice na freshly squeezed. Pwede rin naman, pero pang mayaman yun eh. Tsaka hindi rin pwede sobra dami. Yung mga fresh juices, limited din, lalo na kung may diabetes kayo at overweight. Sample ng Pinoy breakfast. O sinabay na lunch and dinner. Ayan, no, ang ganda, oh, saging, oh, itlog, oh, poach ba to? Ganda ng gulay niya. Ang daming gulay, oh. Kanin niya, 1 cup lang, oh. Ganda pa ng isda. Ang merienda niya, dapat saging to, eh. Ginawa niyang mais. Ito, suman, eh. Mo, 1 peraso lang, oh. Grabe. Mabubusog ka ba sa 1 peraso? Lunch niya, sinigang na bangus. Ang liit, oh. Tapos gulay lang, oh, parang, ano na to, steam lang to eh. Wala pang sausawan dito eh. Prutas, kanin. Guyabano. Kita mo yung pakwan niya, ang liit to. Ang liit ng pa, pero yung gulay niya madami. Oh, see, tapos may inihaw na manok, oh, 1.5 pieces. Oh, payag na ba si Doc Lisa niyan? Si Doc Lisa kailangan 2 plato. Kahit ito kainin mo, kahit doblehin mo pa yung kanin, tingin ko mas healthy pa rin yan. At syempre, yung tubig, huwag kakalimutan. Eh, no, recommended to ng, ano to eh, I think, mga DOST to eh. Mga DOST to, yung mga healthy. 8 glasses of fluid or water in a day. Yan ang healthy breakfast. So, last, papakita ko sa inyo. Yan ang healthy. Tingnan lang maigi. Ito, iwas. Bawas. Bihirang-bihira. Ito, bihira. Once a week. Nako, ito, wag na lang. Ito, masarap pa. 1 peraso, kalahati. Treat. Gawin mo na lang dessert. Gawin mo na lang dessert ito. Gawin mo na silang dessert. Huwag na sila breakfast. Kasi pang dessert yan talaga. Lalo na to. Kita mo naman, no? Grabe yung cream. Masarap, di ba? So, sana po nakatulong para ma-distinguish nyo ang not so healthy na paminsan-minsan at healthy breakfast. Salamat po.